May mga bagay tayong pinaniniwalaan, hindi dahil alam nating tama o mali, kundi dahil yun ang kinalakihan natin. Sa video na ito, susuriin natin ang isang paniniwala tungkol sa White Lady. Samahan mo ko, buksan ang isip at hanapin ang totoo. Bakit kapag multo ang pinag-uusapan, White Lady ang mas kilala natin? Babae, nakaputi, mahaba ang buhok, minsan walang mukha, minsan bigla na lang sumusulpot sa kalsada, sa eskwelahan, o sa lumang building. At halos lahat ng kwento, pare-pareho. Pero napansin mo ba yun? Bakit laging White Lady? Bakit hindi ibang kulay? Blue Lady, Yellow Lady, o kaya naman Pink Lady? At saan nga ba nagsimula ang ganitong imahe? Sa Pilipinas, marami na ang may kwento tungkol dito. May nagsasabing may nakita raw sila sa gilid ng kalsada. May iba naman sa school, sa CR o sa lumang building. At kadalasan, pareho ang itsura. Parang may iisang template ang multo. Dito papasok ang isang mahalagang tanong. Ito ba ay totoong nakikita ng tao? O ito ay isang imahe na natutunan lang natin sa kultura? Kung titignan natin ang kasaysayan, ang konsepto ng White Lady ay hindi pala nagsimula sa Pilipinas. Sa Europe pa lang, noong Middle Ages, may mga kwento na tungkol sa tinatawag nilang White Lady o La Dame Blanche. Ito ay mga multo raw ng kababaihan, madalas nakaputing damit, mahaba ang buhok, at nagpapakita sa mga kastilyo, lumang kalsada o tahimik na lugar. Ayon sa mga pag-aaral sa folklore at history, ang puting damit ay may simbolismo. Noong unang panahon, ang puti ay konektado sa pagluluksa at minsan sa damit na ginagamit sa paglilibing. Kaya sa mga kwento nila, ang kaluluwa ng patay ay inilalarawan na nakaputi. Sa paglipas ng panahon, kumalat ang mga kwentong ito sa iba't ibang bansa sa pamamagitan ng mga libro, teatro at pelikula. At kalaunan, na-adapt natin dito sa Pilipinas, lalo na sa mga horror stories, urban legends at pelikula, kung saang paulit-ulit na ipinapakita ang parehong imahe. Hindi natin namalayan pero naging parte na siya ng paniniwala natin. Ngayon, pasok naman tayo sa science at psychology. Ang utak natin ay natural na naghahanap ng patterns. Halimbawa, may narinig kang kwento tungkol sa isang lugar na kapag dumaan ka raw doon, may nagpapakita ng multo. Kahit hindi mo pa napupuntahan, may nabuo ka ng imahe sa isip mo. Ngayon, isipin mo, napadaan ka na sa lugar na iyon. Tahimik, madilim, at ikaw lang mag-isa. Ano ang unang papasok sa isip mo? Yung kwento na narinig mo. Dito na nagiging active ang utak mo. Ayon sa psychology, kapag may inaasahan ang isip natin, lalo na kung may halong takot, mas nagiging alert tayo sa paligid. Lahat ng galaw napapansin. Lahat ng anino parang may ibig sabihin. At minsan, ang simpleng bagay nagiging mas nakakatakot kesa sa totoo. May tinatawag din na pareidolia, kung saan nakakakita tayo ng pamilyar na hugis o tao kahit wala naman talaga. Halimbawa, mukha sa ulap o tao sa anino. Kaya kapag may nakita kang hindi malinaw sa dilim, automatic hahanapan ito ng utak mo ng kahulugan. At dahil may idea ka na kung ano ang multo, yun ang binibigay na itsura ng utak mo. Dito na pumapasok ang konsepto ng White Lady. Sa realidad, totoo ang experience ng tao. Totoo ang takot. Totoo ang kaba. Pero hindi ibig sabihin ito na may literal na multo sa harap nila. Minsan, ito ay kombinasyon ng imahinasyon, takot, at mga kwentong matagal na nating narinig. Ngayon, ano naman ang sinasabi ng Biblia? Sa Biblia, may malinaw na babala tungkol sa pakikipag-ugnayan sa mga yumayao. Sa Deuteronomy chapter 18 verses 10 to 12 ay sinasabi, "Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula, o nagmamasid ng mga pamahiin, o engkantador, o manggagaway, o engkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunihan sa mga masasamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumarumal-dumal sa Panginoon
At dahil sa mga karumarumal-dumal na ito, ay pinapalayas sila ng Panginoong mong Diyos sa harap mo. Ibig sabihin, hindi hinihikayat ng Diyos ang paniniwala na nakikipag-usap tayo sa mga yumayao. Hindi para takutin tayo, kundi para ilayo tayo sa maling paniniwala at sa takot. Dahil ang Diyos ay hindi nagbibigay ng espiritu ng takot, kundi ng kapayapaan at malinaw na pag-iisip. Kaya bakit nga ba laging White Lady? Hindi dahil siya ang totoong anyo ng multo, kundi dahil yun ang imahe na paulit-ulit nating narinig at pinaniniwalaan. At habang tumatagal, mas lalo nating itong pinagtitibay sa isip natin, hanggang sa dumating sa punto na kapag may nakita tayong hindi malinaw sa dilim, automatic, multo o White Lady na agad ang iniisip natin. At minsan, hindi natin nakikita ang realidad, kundi ang kwento na nasa isip natin. Kaya ngayon, tatanungin kita, kapag may nakita ka sa dilim, sigurado ka bang totoo yun? O baka ang isip mo lang ang nagbigay ng itsura dito? Minsan, ang pinakamalaking kalaban natin, hindi ang nakikita natin, kundi ang matagal na nating pinaniniwalaan. Kaya buksan ang isip at hanapin ang totoo. Kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin, naghahanap ka ng katotohanan. Kaya huwag mong hayaan na dito lang ito matapos. I-like mo ang video na ito, i-share mo sa mga taong kailangan ding malaman ng totoo, at mag-subscribe ka. Dahil ang taong bukas ang isip, patuloy na naghahanap ng katotohanan. Ako si Feo, at ito ang Feo Tohanan.